Sa datos ng PMA o ang Philippine Medical Association, isang doktor ang nakatoka sa bawat 3,000 Pilipino. Kulang na kulang lalo na sa mga malalayong lugar. Kaya panukala ng PMA gawin ng katuwang sa paghahatid ng serbisyo medikal ang mga hilot. Live mula sa Quezon City, may report si Dano Tingkungko. Dano? Jessica, pinapanukala na ng Philippine Medical Association na itap na yung mga manghihilot bilang force multiplier sa mga malalayong lugar at probinsya. Kulang daw kasi ang mga doktor sa mga lugar na ito para siyang mga laga sa mga mahihirap na residente. Sa pagkakabaluktot ng ngiti ng aling ito, aakalain mong may masasakit pa sa pagkakatapilok niya kaninang umaga. Pero ang tila pagtiklop sa bukong-bukong ni Presi, bahagi lang ng ginagawang hilot ni Aling Senya sa kanya. 13 taon nang nanghihilot si Aling Senya. Tradisyong minana pa raw sa kanyang lola. Oo. Pag sinabing bata may lagnat, ipapahilot na yun. Ipapatawas na yun. Ganun ang ano nila. Hilot talaga. Katabi lang ni Aling Senya si Jenny na abala naman sa pagtanggal ng stiff neck ng suki niya. Pamilya rin daw sila ng manghihilot pero kumuha pa siya ng certificate course sa TESDA para mapalawak ang kaalaman. Kumikita kasi ako ng ano. Dati kasi po hindi ko kinikita dun sa bahay lang, kinikita ko ngayon. Ayon sa Philippine Medical Association, marami pa ang mga manghihilot na katulad ni Senya at Jenny sa mga malalayong probinsya na hindi man lang nakakita ng doktor. Kaya panukala nila sa DOH gawing first line of defense sa mga manghihilot sa mga malalayong komunidad, lalo na sa mga lugar na walang doktor. There are localities, municipalities na walang doktor. Sila magiging first aid healers doon. And we are teaching them how to refer patients to the doctor. No? We are emphasizing to them yung limitasyon ng kanilang practice as a manghihilot. Sa datos ng PMA, nasa 35,000 ang bilang ng mga miyembro nilang lisensyadong doktor sa bansa. Kung iahambing ang bilang na ito sa populasyon ng bansa na halos 100 million, lalabas na isang doktor ang nakatoka sa kada 2,857 na Pilipino. Malayo sa ideal na ratio na isang doktor kada 1,000 Pilipino at lalong malayo sa ratio ng doktor sa Metro Manila na 1:500. Sabi ng PMA, maliit lang daw kasi ang sinusweldo ng mga doktor sa probinsya. If you are a doctor in remote areas, ang bayad sa iyo manok, gulay, iklog, baboy, ganun lang. And if ever they collect professional fee, 150 pesos. Ano mangyayari sa 100 to 50 pesos na? Kulang din daw sa pasilidad ng mga klinika at ospital na ito. If you are a doctor and you are practicing in the province, in remote areas, wala kang facilities, wala kang gamit. Ha? O anong magagawa ng doktor kung stethoscope lang ang hawak niya? Sabi ng PMA, kung may suporta lang daw sana sila sa gobyerno, mas mahihikayat silang magsilbi sa mga nangangailangang probinsya. Suportado naman daw ng DOH ang panukala ng PMA sa mga hilot. At para mahikayat ang mga doktor na magpunta sa probinsya, iniakyat na sa mahigit 50,000 piso ang buwanan nilang sahod. Meron din daw silang stepladder doctor program. On the first year of midwife ka, pag nakatapos ka na mag-midwife, pwede kang bumalik. Iko-complete mo yung nursing. Pag na-complete mo yung nursing, pwede kang bumalik, mag-aral ka naman as a doctor. So marami na rin graduate na gano'n sa province of Leyte na nagsaserve sa iba-ibang area. Hati naman ang opinyon ng ating mga hilot sa usapin. Pwede po siguro para at least makakuha pa kami ng ibang kaalaman. Mas gusto namin dito. Galing nga kami ng probinsya, lumuwas kami rito eh. Jessica, ayon pa sa DOH, makakatulong daw yung pagbibigay ng scholarships doon sa mga estudyante, doon sa mga malalayong lugar na gusto maging doktor. Lalo't bukod sa sigurado na doon magsisilbi yung mga estudyante magiging doktor, based na rin doon sa usual na mga contract at bond na kaakibat ng mga scholarships. Ito rin yung mga mismong lugar, sabi ng DOH, na kailangan merong shared language at culture yung mga magiging doktor at yung kanilang mga magiging pasyente. Jessica. Okay, naintindihan natin, Dano, itong layunin ng programang ito. No? Yaman din lang, hindi naman sapat talaga mga doktor natin to service all of our remote barangays, lalo na, edi mga hilot na lang. Kaso magkaiba sila ng discipline, ika nga. Ang mga Western doctor, mga doktor na kilala natin, Western medicine practitioner yan eh. Ang mga hilot naman, alternative healers ang tawag dyan. At sometimes they are referred to as kasama sa Eastern medicine practitioner. No? Okay lang siguro sa mga simpleng sakit, di ba? May lagnat ang bata, ganyan. Kaso
ang problema, papaano pagka mga masiselan at papaano pagka in conflict yung dalawang klase ng medisina na nandun, na kailangan gampanan nung hilot, no? Alternative medicine practitioner siya na as much as possible, i-avoid mo yung mga Western medicines. Pero yung mga doktor in Western medicine, syempre gamot ang sasabihin yan eh. Paano kung may conflict? Anong gagawin ng hilot? Correct. Yan nga yung isa sa mga ina-address sinusubukang i-address ng PMA doon sa kanilang proposal by saying na merong limit yung mga manghihilot. So basically, base doon sa proposal na yon, ang gagawin nila, tuturuan nila ng first aid, paramedics, response, yung mga manghihilot. Tuturuan din daw sila kung paano i-refer yung mga pasyente nila doon sa mga doktor kung hindi na kaya nung hilot yung kanilang nire-respondehang pasyente. Sinabi rin ng PMA na merong limit itong mga pwedeng gampanan ng papel ng mga manghihilot at bukod dito pinag-iisipan na rin na i-regulate yung mga manghihilot kasi sabi nga ng kapwa PMA at DOH meron din namang mga masamang hilot, yung mga halimbawa pag fracture, pag maling hilot yung ginawa dyan imbes na gumaling baka lalo pang makasama, Jessica. Yun ang mga dapat pag-ingatan dyan sa proyektong yan. In any case, maraming salamat sa iyo, Dano Tingkung.